Itong maghapon ng linggo, nakasaksi po tayo ng malalaking protesta at rally na ginawa sa Luneta, sa EDSA at sa Mindiola, with the overall outcome being a mix of peaceful demonstrations and violent clashes. Alam niyo po, ang purpose ng protesta ay mag-demand ng accountability and transparency in the government following a major corruption scandal involving the flood control projects. Yung sa Luneta kanina at yung sa EDSA Shrine, pati doon sa EDSA People Power Monument, nasaksiyan natin na medyo tahimik sila ron at well-organized ang kanilang protesta, including yung tinatawag na the Trillion Peso March, no, doon sa EDSA People Power Monument. At tahimik, no? At kahit maraming tao, hindi siya talaga magulo. Disenteng-disente ang pagkakagawa ng protesta. Libo-libo yung mga nagsisali from different sectors like civil society, yung mga youth groups and religious leaders ay nagsama-sama dun kanina, no, para kondinahin yung mga korupsyon at mga kalokohan na nangyayari sa ating gobyerno, at sila ay nananawagan ng reforma sa ating pamahalaan. Kaya nga lamang may separate protest na nangyari sa Mindiola, sa Maynila, na naging violente, na kung saan ng mga demonstrador ay nagkaroon ng clash with police, no? Nagtapon ng molotov bombs sa mga bato, leading to the injuries of some police officers. As a result of the violence, 17 po yung protesters na inaresto, while 39 police officers were hurt. Nakita naman natin sa balita dyan, yung iba may pumutok pang ulo ng police, may mga sugatan at duguan. Sa ilalim po kasi ng ating batas, yung mga tao na nag-cause ng damage sa property or nag-inflict ng injuries during a protest can face both criminal and civil liability. Yung kasing right to peaceably assemble is protected, but it does not exempt individuals from being held accountable for illegal acts committed during the assembly. Sabi ko nga nung kagabi, no, sa vlog ko, sinabi ko, medyo mapanganib yung rally na yan, no? Definitely may gagamit niyan. At yung right natin, yung fundamental rights under the Constitution, hindi absolute yan. Dahil ang mga taong mapapatunayan na nanira ng mga kagamitan, both private and government properties, can be charged with malicious mischief under the revised Penal Code of the Philippines. Ang penalty niyan magbabari depending on the value of the damage na nangyari, at meron ding fines yan at imprisonment. Kapag medyo seryoso yung mga damages at yung pinsala na nagawa mo sa mga police at mga private individuals, mas mataas yung parusan ipapataw sa mga nagkasala. At yung namang mga nakapag-injure doon sa mga pulis, alam mo kanina, nakakahawa tingnan yung mga pulis, talagang minaximize yung maximum tolerance, no? Yung mga nakapanakit ng pulis, pwedeng i-charge ng physical injuries or assault. Yung severity of the charge and penalty depends on the extent of the injuries inflicted, ranging from slight physical injuries to serious physical injuries. At pwede din magkaroon dyan ng charges like frustrated or attempted murder, no? Depende sa mga naging sitwasyon, kasi may nakita ko buong nagdudugo yung ulo eh. So, medyo hindi maganda yung pinahinatnan ng nasa Mindiola dahil mukhang well-organized yung rally nila, yung protest. At simultaneous yung approach eh. At pare-pareho pa ng suot ng damit. Ngayon, bukod dun sa criminal liability, may mga civil liability yan, no? Kapag nakasira ka, definitely ng kagamitan, meron yan. Aside from the criminal liability. Dahil ay sa ilalim ng civil code, any person who causes damage to another through an illegal act is obliged to pay for the damage. Ibig sabihin yan, yung perpetrators can be compelled by the court to pay for the cost of repairing or replacing the damaged property and for the medical expenses of those they injured. Ay kanina, ang daming pulis na nakita ko sa ospital na talagang ginagamot. At bukod pa dyan, yung isang leader ng ng bayan muna, si Renato Reyes, na nadamay din, sugatan din at nasa ospital. So,
Tama yung vlog ko kahapon dahil lumalabas na nagkatotoo yung sinabi ko na may infiltrate yan, gagamitin yung rally na yun eh. At sasamantalahin. At yun na nga, medyo almost magtagumpay yung mga longest doon sa kanilang rally sa ano eh, sa Mindiola. At almost makapasok na doon sa may main entrance ng Mindiola Bridge eh. At kung makikita mo, ang mga sumusugod ay mga menor de edad. Ang sabi ni Secretary John Vic Remulla, ang edad ay mukhang pumapasok between 18 years old, 15 hanggang pababa. So, dito, ang analysis ko, may gumamit doon sa mga tao. Mukhang binayaran to at ginamit. Sapagkat alam naman nila na ang bata, no, lalo na yung 15 years old below, wala namang criminal liability yan eh. I-endorse mo lang yan sa Department of Social Welfare eh. At sila mamamahala doon sa batang found to be liable doon sa malicious mischief, sa mga injuries no, na nasustain ng mga police at mga private individuals. Doon naman sa 18 and below, but not more than 18 to 15 years old, yan eh, chichikin pa yan, pag-aaralan kung they acted with discernment. At pero kapag nalaman na they did not act with discernment, exempted na naman yan sa liability. So, doon sa interview, napakinggan natin na individually daw sila nag-participate sa rally na from Luneta, pumunta doon sa Mindiola. Pero sa totoo lang, kung pakikinggan mo natin ang interview nila, hindi sila individual na nag-participate doon. They went there as a group. Ang suot nila, pare-pareho, kulay itim. Lahat sila may bit-bit na bag. Kung mapapansin mo, majority sa kanila may bit-bit na bag. Lahat may dalang bato. Yung ibang walang dalang bato, sinira pa nga yung center island na recto at doon kumuha ng pambato eh. So, tapos magugulat kami, molotov bomb. Saan nila kinuha yan, no? So, definitely, dito, may nag-organize nito, at siguro, ang balak dito, from doon sa Campaginaldo, kung matutuloy yung gulo sana doon, no? Susugod sa Mindiola after nakasugod na itong mga bata na ito, nakapanira na ng gamit. At buti na lang, hindi nagtagumpay, no? At suot, itim, may mga dalang bato, may mga dalang bag, at may molotov bomb, no? At ang edad eh puro menor de edad. So may gumamit nito at sigurado nanggaling to sa isang political group na gustong pababain ang ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. At dapat imbestigahan to kung sino may pakana sapagkat kung hindi natin ma-determine kung sino yung mga nagpapakana o nagpapasimuno ng ganitong klaseng violent protest against the government, ay may kasunod pa yan. Definitely, hindi matatakot yan. Dapat yan sample lang yan. Kanina nga, kung pagmamasdan mo, yung mga pulis nakatalukbong na nung kanilang shield, no? Pero hindi makaporma kasi ang instruction ng boss nila ay i-observe ang maximum tolerance. Yung iba nga nag-retreat na sa Mindiola dahil hindi makaporma binabato sila ng bato, binabato ng molotov bomb talagang atras ka. Buti na lang dumating yung supportang another batch of police group, no? At nadagdaga sila. Dumating na din si John Vic Remulla doon sa eksena. Kung mapapansin mo, mukhang galit na galit yung si Secretary Remulla at nagpunta doon, naka-short lang at naka-sketchers lang yata or topsider and so. So, gaya ng sinabi ko ng isang gabi, actually, nagpaalala ako doon na itong protesta na to ay talagang gagamitin lamang no, ng ibang mapagsamantala na belonging to another political group. At kapag nakakuha ng tiyempo yan, talagang they will take advantage of the situation and then gusto nilang umupo. Kasi alam nyo, may connection to doon sa iniimbestigahan na corruption sa flood control. And siyempre, pag nabisto lahat yan, kung sino ang pinuno dyan, kung sino yung mga sangkot na kongresista, sino yung mga sangkot na senator at iba pang mga politiko, ay gagawa ng paraan yan para hindi sila mahuli sa bandang huli, no? At kung makakagawa sila ng paraan para mapabaksak ang administrasyon ng Ferdinand Marcos Jr., gagawin nila yan. Maglalabas ng pera yan. At definitely, ito ding pangyayari na to, kung i-analyze mo as a whole, may suporta to sa ibang bansa, sa China. For sure, may suporta yan. Kasi gusto ng China magkagulo dito sa bansa natin. At dahil medyo gumaganda ang relasyon natin sa Amerika, at sila ayaw nila yon dahil kung
lalakas ang ating puwersa dyan sa West Philippine Sea with the assistance of the United States and other countries, developed countries. Ihina ang puwersa nila dyan eh. So silang gatnari, masira, makagulo dito sa Pilipinas. At kung meron silang pwede suportahang tao na mauupo dito sa bansa natin, tutulungan nila yan. No, kaysa yun na magkagulo dito sa bansa natin. Ang importante sa kanila, nang ibabaw yung kanilang interest, no? At maproteksyonan ng kanilang bansa. Bahala na si Batman dito sa Pilipinas, kumbaga. So dahil sana wag nating payagan, no? At yung mga leaders naman natin, yung mga nag-organize ng rallies na ganyan, yung mga protesta, sana you need to carefully police yourselves, no? Kayo mismo, kayo nag-organize, police yourselves, no? At tingnan nyo kung talagang hindi kayo napapasukan ng mga infiltrators dyan na kung saan-saan nang galing na lugar, no? At hanggang yan, umabot na sa nakasakit na, nakasira ng mga kagamitan ng ating gobyerno. Yung isa nga, ninakawan yung isang hotel dyan sa CM Recto. So, malaking damage ang dinudulot nito. So, sa susunod, kung mag-rally kayo, magpo-protesta kayo, siguraduhin ninyo na up to the last minute of your rally and protest, nasusubaybayan ninyo yung mga taga-tangkilik ninyo, yung mga taga-sunod ninyo, yung mga taga-suporta ninyo sa protesta ninyo. Otherwise, magdudulot to ng gulo, no, sa ating bansa.